Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Maaring dumaranas po tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari. Katulad po ng mga nararanasan natin ngayon ng buong mundo na tunay na nakakaapekto sa ating personal na buhay, sa ating mga plano at sa ating mga pangarap. But God is reminding us that He is still in control. He's not done with you yet. Mayroong plano at purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Sabi nga po doon sa nabasa ko, when life is weighing you down, focus on your praise instead of your problem. Let us choose to trust in God's purpose instead of our pain. Until then, greater will be our testimony and greater will be our blessing. Kaya naman po, kung nasaan ka man ngayon, samahan mo kami sa pagpupuri sa ating Panginoon. Say, I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. And my praise belongs to you forever.
po doon sa aking nabasa, worship is when we give God His breath back. Worship is when we give God His breath back. Panginoon, salamat po sa maraming pagkakataon na binibigyan mo kami ng buhay, Panginoon, ng kalakasan, ng panahon, ng pagkakataon, ng boses, Panginoon, para papurihan ka sa anumang aspeto ng aming mga buhay. Lord, we believe that worship is our lifestyle. It must be our lifestyle, Panginoon. And thank you, Lord, dahil patuloy mo kami nire-remind sa mga bagay na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Kapatid, this life that we have, this breath that we have, is our testimony of how God is faithful and true in our lives. He's the God of restoration. He's the God of healing. And He is the God that will bring hope and peace in your heart. He's the God of forgiveness. He's the God of love. He's the God of compassion. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, because you are our God. Yes, thank you, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope to restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Let's sing. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope to restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Let's sing
that I should pray for you. Let us pray. Oh Lord, Father in heaven, we praise your name. We glorify your name. We lift your name up high. You know that we are not perfect, Panginoon. But by your grace, we are saved by you. By your love, we have been set free. Lord, thank you. Thank you po, Panginoon, dahil kahit na nasa gitna kami ng mga pagsubok, anumang aspeto ng aming buhay, our finances, our education, our work, our family, our church, our faith, Lord. Kahit nasa gitna kami ng mga ganito, nasa gitna kami ng uncertainties, Panginoon, thank you because you never fail to turn things around, Lord, in our lives. You never fail to turn our pain into joy. You never fail to turn the darkness into light. And Lord, we just want to praise your name, to lift your name, to shout your name, so that the enemy will be defeated, Panginoon. Lord, help us fix our thoughts. Help us, Lord, to fix our perspective in the situation that we are in. We may feel hopeless. We may feel disappointed. We might feel overwhelmed of all the things that are happening. But Lord, thank you dahil alam namin na ni isang araw na aming buhay, hindi mo kami iniwan, Panginoon. It is written that you are with us, Panginoon. Lord, thank you. Thank you for your goodness. And thank you for your unending, your unconditional love for us. And that's why we sing with our hearts, with our lungs, with our breath. Yes, Lord. Sing it one more time. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath. It's your breath in our lungs.
Great are you, Lord. Sa'yo, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng aming pasasalamat, Panginoon. Para po sa pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoon, tunghayan po natin ang nasusulat sa aklat ng Mateo 26, verses 26 hanggang sa mga sumusunod. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala, at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami at ipinagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon na hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago ang mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng Olibo. Salamat sa pagkabasa at pagkarinig ng mga banal na salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, Ama namin Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpapasalamat kami sa oras na ito na binigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na makaharap nyo sa oras na ito. Panginoon, na bago po namin tanggapin ang mga pararawang ito na nasa aming harapan, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, aming mga pagkukulang. Patuloy mo po kaming kaawaan, Panginoon. Patuloy mo po kaming kalingain sa buhay namin, Panginoon. Patuloy mo po ibigay sa amin ang pagpapatawad na mula sa aming mga kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na mawawalan ito ng kabuluhan kung ito ay hindi mo ipagkakaloob sa amin. Panginoon, bago namin ito tanggapin, nawa po, Panginoon, ay basbasan mo po ito at pagpalain upang ang kabuluhan nito sa aming buhay ay patuloy naming maipamuhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ngayon ay tumungo sa ating pagkakaloob ng tithes and offerings. Ating pong tunghayan ang mga salita ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos 12, versikulo 41 hanggang 44. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minisda ng mga taong naguhulog ng salapi sa kabangbayan. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang 2 balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay nihulog ang lahat ng nasa kanya at ang kanyang buong kabuhayan." Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ama namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Una, Panginoon, ay humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Pakalinisin mo kami, Panginoon, upang ang aming gagawing pagkakaloob ng aming tithes and offerings, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat sa mga ganitong sitwasyon na merong pandemic, Panginoon. Sa aming kasalatan, sa aming mga kakulangan, ikaw yung nagpupuno, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katapatan. Totoo, Panginoon, na aming napatotohanan na God will provide, Panginoon. Kahit kailan ay hindi mo kami pinabayaan. Lahat ng aming mga pangailangan ay patuloy mong ipinagkakaloob. Lord, maraming salamat rin sa mga kalusugan na patuloy mong ibinibigay sa amin.
Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga frontliners na patuloy na nakikipagbaka, Panginoon, sa COVID-19, Panginoon. Ito man ay, Panginoon, mga alagad ng batas, mga pulis, mga bantay bayan, at higit sa lahat, Panginoon, yung medical frontliners, Panginoon. Patuloy mo sila na balutin ng iyong banal na dugo at iligtas, ilayo, Panginoon, sa sakit na COVID-19, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, na idinadalangin na nawa sa gantong sitwasyon ay patuloy kami na manampalataya sa isang Diyos na totoo at mapagmahal. Isang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, na hindi kami pinabayaan, hindi kami pinagkulang, Panginoon. Nawa yung aming pananampalataya, yung aming paniniwala ay sa iyo lamang, Panginoon, nakatuon. Patuloy mo, Panginoon, na balutin ang bawat sambahayan namin ng iyong banal na dugo at ilayo, Panginoon, ang lahat ng aming mahal sa buhay sa anumang uri, Panginoon, ng kapahamakan at lalong-lalo na, Panginoon, sa sakit na COVID-19, Panginoon. At anumang uri, Panginoon, ng sakit, dalangin namin na ilayo mo, Panginoon, ang lahat ng aming mahal sa buhay. Ganun po, Panginoon, patuloy naming itinataas yung lahat ng mga namumuno sa bawat churches, Panginoon, especially yung mga pastor namin. Alam namin na marami silang mga pinagdadaanan, pero patuloy sila na tumatayo sa iyong harapan, patuloy sila na nag-share, Panginoon, ng iyong salita upang, Panginoon, hindi magkaroon ng hadlang na ang bawat isa ay hindi makapanginig ng iyong salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagagalak at tayo po ay sa buwang ito ay nagdiriwang ng ating pong anibersaryo. Ito po ang kabutihan ng Panginoon sa atin at magpasa hanggang ngayon, hindi po tumitigil ang Panginoon sa pagkilos po niya sa kanya pong kabutihan sa buhay po natin. At sa atin pong mensahe po ngayon ay napakaganda na alalahanin natin ito. Marahil, tayo mismo ay nanghingi na ng second chance. Marahil, sinabi natin sa isang pagkakataon, bigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon. O marahil, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang maraming pagkakataon. Kung kayo po ay nakapakinig ng ating pong mga mensahe noong mga nakaraang linggo, ay atin pong tinalakay ang maraming bagay na mayroon pong kaugnayan sa, kung halimbawa po, yung pong nung last week, ang pinag-aralan po natin, ang atin pong tinalakay ay yung habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Pero bago pa yon, ay nakarinig naman tayo ng marami pang mga mensahe. At narinig natin yung mensahe tungkol kay Jonah, kung paano siyang nagkamali. At kung ang tao ay nagkamali, merong siyempreng pangalawang pagkakataon. At sa ngayon ay pag-aaralan natin ito. At katulad ng nabanggit natin kanina, marahil tayo ay humingi na ng pangalawang pagkakataon o maraming pagkakataon. At ito ay sa kagustuhan nating mapaunlad ang ating buhay. Kaya nga tayo nanghihingi ng maraming pagkakataon. O marahil kung meron tayong nasirang relasyon, nanghihingi tayo ng isa pang pagkakataon para mapaganda ang ating relasyon. At sa araw na ito ay alalahanin natin kung ano ang nangyari kay Pedro. Si Pedro ay nagkamali. Tinatuwa niya ang Panginoon ng ilang beses. Subalit, para nating nakikita na nadurog ang puso ni Pedro, noong marinig niya yung tilaok ng mga manok na nagpapaalala sa kanya yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong
ikakaila. At makikita natin dito sa kasaysayan ng ating pag-aaralan, yung pagbibigay ng pagkakataon kay Pedro para magbago o ibangon ang kanyang mga pagkakamali. Second chance, new beginning. Mahabang pahinga ang ginawa natin. Kung ito nga ay matatawag nating pahinga. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng 6 na buwan ay hindi tayo nagkakaroon ng physical worship. At pinarealize ng Panginoon sa atin kung ano ba ang nangyayari sa mundo. Natatandaan natin yung kay Jonah, God's wake-up call. Marahil doon sa mga araw na tayo ay hindi nagkikita-kita, pinaalala ng Panginoon ang kanyang kabutihan at pinaalala ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin kung mayroon tayong mga pagkakamali. At pinapaalala din niya na lagi siyang nagbibigay ng maraming pagkakataon. Ang totoo niyan, title lang naman itong second chance. Pero sigurado ako, mayroong third, mayroong fourth, mayroong fifth, napakaraming pagkakataon ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngayon, titignan natin ang buhay ni Pedro nung siya ay nagkamali. Hindi na ba siya binigyan ng panibagong pagkakataon? Kung nangyayari sa buhay natin ito ngayon, nangyayari sa buhay sa mundo natin ngayon, sa maraming tao, hindi lang sa ating mga Kristiyano, dapat nating ma-realize na ang Panginoon ay nagbibigay ng marami pang pagkakataon para bawiin ang ating mga pagkakamali, ituwid ang ating mga pagkakamali. Pag-aaralan natin ito, si Pedro. Tanda natin, ang Diyos ay Diyos na laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Pero ano ba ang kailangan? What is needed to be restored for the second chance? Ano ba ang kinakailangang i-restore? Kasi pag sinabi natin second chance, kinakailangan meron tayong i-restore. Papapanumbalikin. Ano ba ang kailangan para makamit natin yung tinatawag nating panibagong pagkakataon? Ano ba ang kailangan? The compassion of Jesus. Dapat nating maintindihan na walang restoration, walang panunumbalik na magaganap kung wala ang awa, habag ng Panginoon. Walang second chance kung wala ang habag ng Panginoon. Makikita natin dito sa verse na ito, sa pangyayari sa buhay ni Pedro. Namatay ang ating Panginoon Jesucristo, tinatuwa siya ni Pedro, inilibing siya, nabuhay siyang muli. Ngayon, nagpakita siya, nung siya ay nabuhay na maguli, nagpakita siya sa mga apostol. Ito na ang tagpong ito na ating pag-aaralan ngayon. Juan 21:1 hanggang 2. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Ibig sabihin, nung muling nagpakita, after ng resurrection, pagkatapos na siya ay nabuhay na maguli, nagpakita siya sa mga alagad. Sa maraming araw, nagpakita siyang muli. Ito ay sa lawa, sa ilog. Verse 2, magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana, na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at 2 pang tagasunod. Sinabi ni Simon sa kanila, mangingisda ako. Sumagot sila, sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot, pero wala silang mahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Yun nga ang ginawa nila at halos hindi nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Verse 7 hanggang 8. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya
ang damit na hinubad niya at tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hilang lambat na puno ng isda dahil nga 90 metro lang ang layo nila sa pangpang. Nagkamali si Pedro. Tinatuwa niya ang Panginoon. Napakasakit ng ginawa niya. Pero, ang sinasabi natin, kailangan ni Pedro ng panibagong pagkakataon. Kailangan ni Pedro ang second chance. Sino ang nag-initiate dito? Si Jesus. Siya ang nagpakita, siya ang tumawag, siya ang unang nagkaroon ng nagbukas ng komunikasyon. Nagpapakita ito ng compassion ni Jesus doon sa mga alagad na kahit sila ay nagkamali. Actually, lahat nung nandoon sa bangka, sinaktan ang damdamin ni Jesus. Nandun si Tomas. Di ba si Tomas hindi siya naniniwala na nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo? Pero ano ba ang kailangan para makamit natin ang panibagong pagkakataon? Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo nangangailangan ng second chance, third chance, at marami pa katulad ng sinabi natin kanina. Kung ang Panginoon ay hindi compassionate, kung walang compassion ng Panginoon, saan tayo pupulutin? Mag-concentrate tayo kay Pedro. Sino ang nag-initiate? Sa pagkakataong ito, pinapairal ng Panginoon yung kanyang habag, yung kanyang pagmamahal kay Pedro. At sa iba pang mga apostol, kahit sila ay nagkamali. Ano ang kailangan para makamit natin ang panibagong pagkakataon kung tayo man ay nagkamali? O panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa mundo ngayon, sa mga tao ngayon, sa kabila ng nangyayari ngayon, sa kabila ng problemang nangyayari ngayon, marahil dapat magising na tayong lahat na itong pagkakataong ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay magandang pagkakataon para mag-isip-isip tayo. Mahabang pagkakataon ang ibinigay ng Panginoon. Kung wala, ito ang kailangan. Compassion of Jesus. Tandaan natin, siya ang nagtanong, siya ang nagpakita, siya ang nagsabi, may huli ba kayo? Siya ang nagsabi, dito ninyo ihulog sa bandang kanan ng inyong bangka. Ito ang kailangan natin. Compassion. Kung wala yon, wala tayong mararating. Verse 9 and 10. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Tingnan ninyo, ito ang pag-ibig ng Panginoon. Mayroon na siyang inihahandang pagkain para sa kanila. Nare-realize ba natin ito? Na kung tayo ay re-restore ng Panginoon, siya ang nag-i-initiate. Meron na siyang nakahandang pagkain. Verse 10, sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. Compassion. Pagdating nila doon, may kakainin na sila. Pwede namang gumanti ang Panginoon. Iniwan niyo ako, tinatuwa ako ni Pedro, kaya dapat sa inyo hatol. Pero hindi. Second chance. Anong kailangan? Compassion of Jesus. Makikita natin siya ang laging nag-i-initiate. Siya ang laging tumatawag sa atin. Siya ang laging nagsasabing meron pang marami pang pagkakataon para magbago tayo o para ma-realize natin ang pag-ibig ng Panginoon. What is needed? Kung kailangan ng compassion ni Jesus, kapag tayo ay i-restore ng Panginoon para bigyan niya tayo ng
marami pang pagkakataon o pangalawang pagkakataon o ng isa pang pagkakataon, ang kailangan din, bukod sa confession, confrontation. Kinakailangan i-confront, harapin, alamin natin, kailangan malaman natin yung ating mga pagkakamali. Tingnan natin kung anong nangyari kay Pedro. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Ito, kino-confront niya yun. Kino-confront niya. Mahal mo ba ako? Pinapaalala ni Jesus kay Pedro yung pagmamahal niya. At kapag pinaalala ni Jesus yung pagmamahal niya kay Pedro, babalik sa kanyang alaala yung ginawa niyang pag-deny sa kanya. Kaya dito, kino-confront niya si Pedro. Tingnan natin, verse 16. Muling sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil tatlong beses siyang tinanong kung mahal siya ni Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng mga bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Bakit ganito ang confrontation? Bakit tatlong beses inulit-ulit ng Panginoon yung tanong kay Pedro na kung siya ay mahal niya? Bakit? Kasi pinapaalala ng ating Panginoon Kristo na tatlong beses siyang kinaila ni Pedro. Kaya yung tatlong beses na ito ay mayroong significant. Tatlong beses mo akong kinaila, tinatanong ngayon kita ng tatlong beses kung mahal mo ako. Katumbas nung tatlong beses na pagkakaila mo sa akin. Ito ang confrontation. Walang mangyayari restoration, walang mangyayari second chance kung walang confrontation. Kailangan malaman natin ang ating mga pagkukulang. Kailangan ma-realize ng mundo, hindi lamang tayong mga Kristiyano o lalong higit na tayong mga Kristiyano, kinakailangan ma-realize nating lahat na ang pagbibigay ng panibagong pagkakataon ng Panginoon sa atin, malaman muna natin, una sa lahat, siya ay mapagmahal. Siya ay kumakalinga. Siya ay compassionate. Pero kinakailangan ng confrontation. Kailangan malaman natin ang ating mga pagkakamali para makamit natin. Ito ay kailangan para sa makamit natin ang second chance. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinasabi ng Panginoon ito ang sinasabi niya. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasan ni Pedro upang parangalan ang Panginoon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Sabi niya, mamamatay, nung bata ka pa, nagbibihis ka sa sarili mo. Pero pagtanda mo, iba ang magbibihis sa'yo, tapos dadalhin ka nila kung saan mo hindi gusto. Dahil ganun siyang pamaraan mamamatay. Dadalhin siya sa lugar na hindi niya gusto. Pero ito ang maganda. Pagkatapos ng confrontation, ano sabi ni Jesus? Sumunod ka sa akin. Sa kabila ng pagkakamali, sa kabila ng denial, kinonfront ni Jesus si Pedro. At sinabi niya sa huli, sumunod ka sa akin. Ito ang masarap sa Panginoon. Ito yung second chance. Hindi niya sinabing,
Hindi niya sinabing, dahil kinaila mo ako, wala nang pagkakataon. Yung pagkakasabi niya na, sumunod ka sa akin, ito na ang simula ng panibagong pagkakataon. Actually, kanina pa niya sinasabi, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang ibig niya sabihin dito, maglilingkod ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag binigyan kita ng pagkakataon, gamitin mo wisely. Pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi ba second chance yun? Yung gagamitin kitang muli. Kahit ikaw ay nagkamali, gagamitin kitang muli. Ikaw ang magpapakain sa aking mga tupa. Tapos ang sabi niya, sumunod ka sa akin. Napakasarap. Napakasarap isipin na kahit tayo ay nagkakamali, sinasabi pa rin ng Panginoon, bibigyan kita ng panibagong pagkakataon. Sumunod ka sa akin. Ang nangyari, anong kailangan? What is needed? Repentance. Kung na-realize natin na ang Diyos, na ng ating Panginoon Kristo ay compassionate, kinonfront niya tayo, ano susunod? Repentance. Kailangan ng pagsisisi. Ano ang mangyayari sa panibagong pagkakataon kung ayaw naman nating magsisi? Ano yun? Basta na lang tayo bibigyan ng tao ng panibagong pagkakataon, ng magulang natin, ng asawa natin, ng girlfriend natin, ng panibagong pagkakataon na hindi naman natin pinagsisisihan kung ano yung maling ginawa natin. Kaya dito merong confrontation, meron din repentance dapat. Pang-apat, pagduduktungin natin ito, yung new commitment, yung bagong pagkakataon na makapaglingkod. Kasi nga, second chance. Tingnan natin ha. Ganon din yung sinabi niya. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal nila? Okay, di meron siyang tinutukoy na iba. Okay, sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo na mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Ito ang bagong commitment. Second chance, new beginning. Pag merong second chance, merong bagong pasimula. Lagi nating naririnig ngayon yung new normal. Pero dapat maintindihan ng mga Kristiyano, this is a new beginning. Kahit nagkamali, katulad ni Pedro. Ano sabi ng Panginoon? Meron tayong bagong kasunduan. Ito ang commitment mo ngayon. Alagaan mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ngayon, ano ang kailangan para ma-restored? O ano ang kailangan para sa restoration, para makakuha natin ng second chance? Compassion of Jesus, confrontation, magkakasama yan. Repentance. Sino ang may kailangan ng second chance? Those with the greatest intention need a second chance. Kung sino ang mayroong higit na magandang intensyon, pag maganda ang intensyon mo, bibigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon o panibagong pagkakataon. Tingnan natin si Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iiwan niyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sinabi ni Pedro kay Jesus, kahit iwan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Ganda ng puso ni Pedro. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mo akong
o ikakaila. O, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Sino ang may kailangan ng second chance? Yung mayroong magandang intensyon. Ang ganda naman talaga ng ni Pedro. Sabi niya, iiwan kayo ng lahat, pero ako hindi. Totoo yan. Totoo naman yun eh. Nung sabihin niya ito, talagang intensyon niya yun. Baka sabihin na, kinaila siya eh. Pero itong time na to, wala sa isip niya na ikaila ang Panginoon. Kaya naman, ang Diyos, si Christ, nagbigay ng panibagong pagkakataon kay Pedro kasi nakita niya sa puso yung intensyon. Kaya kung nakikita ng Panginoon sa atin na maganda ang intensyon natin, bibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon. Sino may kailangan? Those with the greatest passion need a second chance. Yung maganda yung kanya, yung mayroong dakila na pagmamahal o marubdob na damdamin. Tingnan natin ha. Pedro pa rin. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako iyon? Ganito yon. Nagtatanong yung mga sundalo, sino ba si Jesus sa inyo? Sabi ni Jesus, ako. Ako si Jesus. Kung ako nga ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong makaalis ang mga kasama ko. Kung ako ang hinahanap ninyo, huwag ninyong gagalawin itong aking mga kasama, itong aking mga apostol. Okay. Ito susunod. Sa pagkakataong iyon, bumunot ng espada si Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputol ang kanang tainga ng alipin na ang pangalan ay Malchus. Okay. Totoo pala yung sinabi ni Pedro na mamamatay akong kasama mo. Yung passion niya. Talagang siya lamang ang lumaban sa mga sundalo na nagasya. Tinaga niya yung sundalo. Ang pangalan niya Malchus. Kaya sino ang may kailangan ng panibagong pagkakataon? Yung mayroong greatest passion. Yung may matindi talaga. Ito talaga, passionate siya. Mahal na mahal niya si Jesus. Kaya nung uhulihin siya, tinaga niya yung sundalo. Totoo pala yung sinabi niya. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagsisinungaling na, iiwan kanila pero ako hindi. Lumaban nga siya. Pero kung pagkaminsan, may mga pagkakataon na sinasabi natin hindi maganda ang ugali ni Pedro. Pero tignan mo ninyo. Totoo yung sinasabi niya. Sino bang lumaban sa mga sundalo? Siyempre, pag uhulihin mo yung isang tao, maraming sundalo yan. Pero siya, lumaban siya. Lumaban siya. Kaya naman, kung sino ang kailangan ng panibagong pagkakataon para maibangon niya, maituwid niya ang kanyang pagkakamali, si Pedro yon. Kasi alam ni Kristo kung gaano yung kanyang passion. Papatay siya, mananaga siya, ipaglalaban niya ang Panginoon. Kaya kung meron tayong greatest passion, tayo, sino man ang mayroong ganito, siya nangangailangan ng second chance. Pangatlo, who needs a second chance? Those with the greatest guilt need a second chance. Yung pinakamakasalanan, tingnan natin. Sumagot si Pedro, sumpaman, mamatay man ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Kasi sabi nung alipin, nagpapainit si Pedro doon sa apoy. Isa ka sa kanila. Sabi ni Pedro, sumagot si Pedro, sumpaman. Tako, sumumpa pa siya. Mamatay man ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Ako, eto na. Noon din, tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Kaya't lumabas si Pedro at mahagulgol. Makikita natin dito, napakalaki ng kasalanan niya.
Pero ito na nga, yung malaking kasalanan na yon, yun ang nangangailangan ng panibagong pagkakataon. Kaya dito sa atin, dito sa pagmamahalan, pagtutulungan, pagmamalasakitan natin, tayong magkakapatid, pamilya tayo, kung mayroong mga nagkakamali, kinakailangan nila ng maraming pagkakataon para maituwid ang kanilang mga pagkakamali katulad ni Pedro. Ang tanong, sino ang nangangailangan ng panibagong pagkakataon? Kung sino ang may pinakamalaking kasalanan, yon ang nangangailangan ng isa pang pagkakataon. Kung hindi bibigyan ng isa pang pagkakataon, lahat tayo dapat wala na, dapat pantay-pantay, dapat lahat tayo hindi binibigyan ng isa pang pagkakataon. Pero sino ba ang pinakamakasalanan ngayon sa pinag-aaralan natin ito? Si Pedro. Pero binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon, ng second chance, third, binigyan. Kasi meron siyang passion. Meron siyang greatest guilt. Naintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Kaya sa nangyayari sa mundong ito, marahil sinisisi natin sa mga makasalanan. Kasi kaya ganito ang nangyayari sa mundo, napakamakasalanan kasi ng iba, kaya pinaparusahan tayo ng Panginoon. Yung mga yon na sinasabi natin, yun ang nangangailangan ng panibagong pagkakataon. Panibagong pagkakataon. Pag-usapan natin ang ating nangyayari sa church. Itong month na to, sabi natin, anniversary month natin, ito na. Binibigyan tayo ng Panginoon ng chances, na kung anuman ang mga nangyari sa mga nakaraan, kung mali ito, ituwid natin sa hinaharap. Kung tama ito, ituloy natin. Kung mali, meron chance. Kung tama, may chance na ituloy. Lahat yan may chance. Kaya mga kapatid, pag tayo ay bumalik na sa ating normal na ginagawang paglilingkod, ang ibig ko sabihin, yung physical worship, yung nakakapagsama-sama tayo, lagi nating tandaan, dali natin sa puso natin, ito na ang magandang pagkakataon. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng isa pang pagkakataon, hindi tayo namatay sa sakit na ito, hindi tayo namatay sa COVID-19, ibig sabihin, mayroon pang panibagong pagkakataon. Samantalahin natin ito. Samantalahin natin. Yung mga pamilya na mayroong mga problema, buhay pa kayong lahat, ibig sabihin yan, mayroon pang ibinibigay na pagkakataon ng Panginoon. Yung mga magkakaibigan na nasira ang relasyon dahil sa isang bagay na hindi napagkasunduan, eto na, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para ayusin. Lalong higit nga dito sa atin, yung church. Ayusin natin kung may mali. Ituloy natin kung may tama. Ito yung mga chances na hindi binibitawan. Second chance, use wisely. Gamitin. Tingnan niyo si Pedro. Tingnan niyo si Pedro. Si Pedro, noong siya ay binigyan ng pangalawang pagkakataon, o ng ibang pagkakataon, o ng isa pang pagkakataon, oo, meron siyang pagkakamali. Oo, meron siyang kahinaan na sinasabi natin. Pero, si Pedro ang nagsermon at noong tumanggap ang 3,000 na soul, si Pedro yon. Si Pedro. Kung hindi siya binigyan ng pangalawang pagkakataon, anong nangyari doon? Si Pedro din, ang nagsabi doon sa mga pamunuan na sumasaway sa kanila, huwag na kayong mangangaral. Pag nangaral kayo, ikukulong namin kayo. Bay, kinulong nga. Pero tingnan ninyo,
Ang sabi ni Pedro sa kanila, we rather obey God than men. Susunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Kasi ang utos nila, huwag kayong mangaral. Ang utos ng Diyos, mangaral kayo. Si Pedro din yon. Si Pedro din ang nagsabi, walang ibang pangalan sa sinong ng langit na sukat nating ikaligtas. Acts 4:12. Si Pedro, na nagkamali, na binigyan ng isa pang pagkakataon, ito ang nangyari sa kanya. Ito ang sinasabi natin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Gamitin natin ng may katalinuhan. Tulad ni Pedro. Ginamit niya yung panibagong pagkakataon na binigay ng Diyos. Ginamit niya na mayroong katalinuhan. Huwag nating aksayahin ang mga pagkakataong binibigay ng Diyos dahil kahit mayroong first, second, third chance, fourth, fifth, sixth, pero may hangganan yan. May hangganan yan. Mabait ang Diyos, pero may hangganan ang lahat. Ang hamon sa atin, gamitin ng may katalinuhan ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin, katulad ng ginawa ni Pedro. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay nakatanggap po mula sa inyo. Hindi lamang po 100 pagkakataon. Napakaraming pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa tuwing kami ay nagkakamali. Yung pong compassion po ninyo ang nagre-restore po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng iba pang pagkakataon sa amin para ituwid ang aming pong mga pagkakamali at ituloy ang aming pong paglilingkod. Salamat po sa inyo pong kabutihan. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip na Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay muling manalangin bilang isang pangwakas na panalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito upang muli ay magtaas ng papuri at pasasalamat sa inyo. Dahil sa araw na ito, Panginoon, ay muli mong ibinigay ang iyong mga salita, ang mga mensahe na nagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano ang iyong pagpapalat biyaya ay laging handang ibigay sa amin. Salamat, Ama, sa mga pagkakataon na ibinibigay mo, sa mga panibagong pag-asa, na kung saan, kung kami man ay nagkakamali, lagi kang naandyan upang kami bigyan ng pagkakataon, makapagsisi, makapagbago. Ama naming banal, salamat sa puso mo na laging nagmamahal. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kalabisan, sa mga pagkakamali, sa mga di pagsunod, hindi mo pinababayaan na kami ay manatili at lagi mo kaming pinapaalalahanan. Kung kaya, Panginoon, salamat na muli sa mga biyaya mong salita na magiging katatagan namin, Panginoon, magiging gabay namin sa patuloy naming pamumuhay, lalo sa pagkakataong ganito, na kung saan ang aming kapaligiran ay hindi ganon kagandahan dahil sa lumalaganap na karamdaman. Ang iyong mga salita lamang, Ama, ang aming mapanghahawakan, ang tunay naming pag-asa. Kung kaya, Panginoon, dalangin po namin na nawa sa patuloy naming buhay, kami ay patuloy mong samahan sa puso, sa isip, sa aming mga ginagawa, Panginoon, upang sa kabila ng lahat na nangyayari ay patuloy kaming makapanindigan, patuloy kaming mabuting halimbawa para sa aming kapwa
bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tagapaglingkod, Panginoon. Sa iyo po kami humihingi ng lakas upang magawa po namin ang lahat na nais mo, ang lahat na kalooban mo na gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin, Ama. Dalangin po namin, Ama, na kami ay samahan mo anuman ang aming ginagawa upang nang sa ganun, Panginoon, ay magawa namin yung nararapat. Maging pagpapala kami sa aming kapwa, maging lakas kami na mapagkukunan ng mga nanghihina dahil sa iyo, Panginoon. Ama naming banal, salamat. At umaasa kami, Panginoon, na sa mga darating pang panahon, itong aming kalagayan ay magkakaroon din ng kaayusan. At kami dumadalangin ng kagalingan para sa lahat ng mga may karamdaman. Ganon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga namumuno sa aming lugar, sa aming bansa. Hindi po ganon kadali kung paano po manguna, kung paano po maglingkod para sa kanila dahil po sa lumalaganap na pandemya. Dalangin namin na lagi mo silang gabayan, lagi mo silang samahan upang maging karapat-dapat ang mga batas, ang mga regulasyon na kanilang ipatutupad na siyang makakatulong para po sa marami. At umaasa rin kami, Panginoon, na darating ang pagkakataon na muling magkakasama-sama kaming magkakapatid, kaming mga tagapaglingkod na muli ay magkakaisa sa paglilingkod sa iyo, sa pagpupuri, Panginoon. Lord, muli, ang iyo pong patuloy na pag-ibig ang aming aasahan sa buong darating na mga araw, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, ang igagawad mo sa amin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid dito at maging sa ibang bansa, Panginoon. Muli, Ama, sa iyo po namin tinataas ang papuri, ang lahat ng pasasalamat, at ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapala, doon sa iisang Diyos na makagagawa ng lahat ng mabuting bagay, ang mayamang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ang siya nawang sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.